Hindi tinanggap ng House ang panibagong impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang dahilan kung bakit nakakabahala iyon. Mayroon ng naunang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos na inendorso ni Congressman Jet Misay noong January 19. It wants the President removed from office for enabling the arrest of former President Rodrigo Duterte, his alleged drug use, and his alleged role in the budget mess. But many observers say mahina ang petisyon, tipong kapag dumating sa Justice Committee ay matik na mababasura lamang. Inendorso ng Makabayan Bloc ang ikalawang reklamo Thursday, January 22, but substantiated ang reklamo sa unang tingin. It accuses Marcos of betrayal of public trust for the flood control and overall budget mess. Sabi sa House Rules, ang opisina ng Secretary General ang dapat tumanggap ng reklamo. Kaso, nasa ibang bansa raw si Cheloy Garafil, may engagement sa Taiwan. May similarities ito sa nangyari noong nakaraang taon. Sinubukan din ng Cardema couple na maghain ng impeachment complaint laban kay Marcos pero nabigo sila dahil walang tao sa Secretary General's office. Nasa isang seminar. Pero ang gate ng Makabayan sa kaso ngayon, mayroon naman daw iba pang opisyales ng Secretary General's office na pwedeng tumanggap ng reklamo. Kaya nakadismay raw ang nangyari and raises suspicion. May pangatlong grupo, mga kaalyado ni Sara Duterte, led by former Congressman Mike Defensor, na sinubukan ding maghain ng reklamo laban kay Marcos on Thursday. Pero wala ring tumanggap ng reklamo. Unlike Makabayan though, hindi sila nag-iwan ng kopya sa opisina ni Garafil. And as per Defensor, wala na silang balak i-refile ang reklamo on Monday, January 26. Ang resumption kasi ng sesyon sa Kamara after the Christmas break ay sa Lunes. That's the earliest day that an impeachment complaint can be forwarded to the plenary and referred to the Justice Committee. For the longest time, may konsepto kasi ng paunahan sa House pagdating sa paghahain ng impeachment. Sabi kasi ng konstitusyon, isang beses lang kada taon pwedeng sumailalim sa impeachment proceeding ang isang impeachable official gaya ng presidente. Noong panahon ni Gloria Arroyo, lawyer Oliver Lozano was known for filing impeachment complaints against her, but these were weak complaints that were easily dismissed by Congress. Ang haka-haka tuloy, it was a strategy to shield Arroyo from stronger complaints. Balik tayo sa present day, pwede namang sabay i-transmit sa plenaryo at i-refer sa Justice Committee ang Nisay-endorsed complaint at ang Makabayan-endorsed complaint. That will count as one proceeding. Pero kung ang petisyon lang ni Nisay ang na-refer sa Justice Committee, mawawalan ng visa ang succeeding complaints. And essentially, the Justice Committee will be evaluating a complaint that critics are calling a sham. Easy one-year immunity para kay Pangulong Marcos. His son, Majority Leader Sandro Marcos, however, promised na anumang impeachment complaint laban sa kanyang ama, hindi pipigilan at aaksyonan. Now, we wait and see kung i-include ba ang complaint ng Makabayan o matatechnical sila. I'm Dwight De Leon, and for more impeachment updates, visit the Rappler website or download the Rappler app.